Ayun po, magandang araw po ulit sa inyo mga ma'am sir. So welcome again po sa JLAT Vlog. For this episode po natin, isang property ulit po dito sa bayan po ng Kuya po. Sa isang barangay po dito ang aming ipapakita po sa inyo. So sa mga mga 300 meters po siguro layo po niya sa cemented road. So ito pong property na ito ay ano po siya, agricultural, rice field, tapos meron pong part ng residential, may kulungan ng baboy, may CR na at may garahe no. Kulungan na baboy po. Kulungan baboy lang. So ito po yung start ng property. Ito po yung kanyang mohon. Ayun po, diretso po yan. At ito po ay na-relocate survey na, pero sabihin ko po sa inyo yung status ng property na ito. Ito naman po ay ano po siya, na-subdivide na po ito. Subdivided lot po ito. Ang kabuuan niya ay ano? 1.4 po. 1.4, pero ang binibenta lang po ay 5,000 square meter. So yung 5,000 square meter nasukat na yun. Sukat na yun. Okay, yung 5,000 square meter na po nasukat na. So dito mag-start yung 5,000 square meter sa mohon po na ito. Diretso po yan sa may mohon po doon. Tapos ito po yung frontage po niya, siguro na sa mga 30 meters po siguro yung entrada po ng property. Estimate lang naman po yun. So itong mga saging na to kasama sa property. At may gate na rin po ito. Nabakuran nga lang po, pero yung bakod po nila ay lumagpas. So kailangan nating bakuran ulit. Yan, dahil sa side po doon, sa kabila po doon, wala pong bakod doon. So papakuran ulit kung sakasakali po. So ito po yung kanyang mohon dito sa part na ito. Papakita ko po sa inyo. So yan po yung mohon po niya, PS, private survey. Diretso po yan. So ito yung bakod nila, lumagpas. So iatas po natin dito sa tamang sukat po ng property. So ito nga po yung bahay. At ito nga po yung nakaalong farm to market road po siya. Rough road nga lang po, pero kaya naman po siguro kahit kotse. Pero yun nga lang, wag dapat sana maraming karga, baka sasayad. Pero mas maganda na lang po yung mataas yung ground clearance ng sasakyan, mga SUV, mga ganun. So pasok natin itong bahay na to. So ang presyo ng property na to ay 1.8 million. Ayan, ba't nakalak ba? Ay, nakalak dito. May kuryente na po, nakakapit na yung kuryente. Source of water po dito, deep well. Ayan. May kulungan ng baboy. So pang ilang heads kaya yung kaya ng kulungan ng baboy? Baka yan, 30. Baka hindi lang, malaki yung ano niya eh. Malawang yung ganyang kulungan ng baboy. So dito dumaan sa may sa may bakod. Loko kayo. So may may dalawang papaya dito sa harap. Tapos may mga saging po siya. At ito nga po yung bahay. Yan, papakita ko sa inyo. Parang bahay ng caretaker. So i-renovate na lang kung sakasakali. So ito po yung kuryente po niya, nakakabit na po. Hindi ko lang po alam kung binabayaran po nila monthly or baka naputulan na. So tara natin i-switch. Nakapatay nga. Walang si ilaw. So pasok natin itong loob ng bahay. Parang hindi naman bahay, parang garahe naman. farm lang nila to eh. Farm lang. So ibig sabihin imbakan lang nila to. Tulugan lang nila pag sakaling andito sila. So kasama sa bentahan to. Kung meron pa may speaker tsaka amplifier. Ayan. So dito sila andyan po yung lababo nila, dyan po sila. Yung dirty kitchen, dito sila nagluluto. So yan yung speaker. Pag nagluluto sila, nagpapatugtog. So dalawang amplifier po. Isang amplifier pa dito. So dito naman po yung isang dirty kitchen na lutuan po nila dito. So ito po yung CR. Papakita po sa inyo yung CR. Trek, pagkasarada mo yung pintuan to. So nasira na yung niya, pintuan niya. So ito po yung CR po niya. Ayan. Ayusin na lang kung sakasakali po. At dito po tayo sa kulungan po ng baboy. Ayan. Ito po yung kulungan ng baboy. Ilang box ba ito? Ilang box yung Limang box. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron pa dito sa side 8. Ito 8. Ito yung water source nila. Ito yung water source nila. Ito po yung electric submersible pump. Hindi, nasa labas yung nyo. Electric pump po nila. Ito po yung source of water nila, pampatubig nila at pampaligo sa mga baboy. So may mga alagaan pa sila ng mga mga manok. Kasi may ilaw. Yung pang 40 days. Mga 45 days na manok. So ito naman po yung imbakan nila ng mga pagkain siguro ng baboy. Ay, nakalak nga lang po. So ito nga po yung kulungan ng baboy nila. Pang mga 50 heads siguro, ba hindi lang. Maluwang eh. Kaya siguro 100 heads to, kaya siguro. Estimate lang naman po yun. So
Kasama pa to. Tapos, Kasama pa yung mga sili. Tapos sa mais, may makuha din siya dito. Dito sa may maisan to may makukuha siya. So, yung ano kaya, boundary kaya ito, alam mo? Ayun na, baka ito na, boss. Yung boundary? Diretso na daw yan. Sinandun yung muna eh. Oo, so andun yung mohon. So, diretso to. Diretso na. May makukuha siyang konti dito sa may maisan niya. Dito sa boundary doon, alam mo yung boundary niya doon? Sa may dulo ng bakod doon. So, yung dulo ng bakod. Ayun, yung dulo nga ng bakod doon. Mahaba-haba din ah. Pero try, bunta natin. So, ito po, meron po sila talim ng mga sili po ngayon. Ito po yung sili po nila. Siling Taiwan po siguro ito. At ito nga po yung may maisan po sila dito. May konting portion po siya makukuha dito sa maisan. At malapit na rin po anihin to, siguro mga isang buwan na lang siguro to, isang buwan kalahati para maani po ito. So ayun po, kitang-kita po dito yung bundok po ng Bangkay Bulaylay. Bulaylay, ayan. Di mga ibang bulubundok, kitang-kita rin po dito sa may mountain view po kayo dito sa bandang likod. Kahit din sa harap may kita rin yan eh. Ibang bundok din sana makita mo. Ano, yun, anong bundok yun? So kasama pa yan yung pump na yun. Yung deep well yun kasama. So dalawa yung kanyang water source, yung dalawa yung deep well niya. Yan. Yung dulo po niya doon daw po sa may dulo ng bakod. So yung drone video na siguro magatid doon dahil ayun na, medyo ano, mainit na. Ayan. So ulitin ko po, 5,000 square meter po ito na ang halaga po ng property ay 1.8 million. At ito nga magkagandahan po nito, may farm ka na sa likod at doon sa harap pwede mo rin pong gawing residential po niya. Pwede niyo pong i-renovate na lang po yung bahay po doon o ano ba yan, yung silungan siguro ng mga may-ari po dito kung nagpa-farming po sila pag umuulan, yung mga ganun po. At maganda ito, marami siyang pwedeng gawin dito. Ayan. Kung may mga ibang katanungan pa po kayo sa property nito, tawag lang po kayo. At kung gusto nyo puntahan, mas mainam po para ma-appreciate nyo po yung ganda ng property. At yun nga po, marami po siyang source ng income dito, farming, tapos yung babuyan po niya, ganoon din. Sa ibang part po niya pwede kayong magtanim ng mga fruit bearing, mga mango, mga mangga, ayan, at mga grafted lang po. Ayan. So may solar light na rin po yung farm ng baboy. Ayan. I-develop na lang po kung sakasakali itong property na ito. Develop nyo na lang po. At maganda rin po talaga, yun nga, may bahod na. Kaso nga lang yung bahod, kailangan talagang isakto sa sukat. Ayan. Bakit ito nila binibenta to? Ano doon, boss eh. Gusto mo, ibenta kasi. Sabi yung nag-maintain. Nagme-maintain. So ito, hindi kasama to? Hindi ba? Akala ko kasama. Ayan. So, ayan po yung gate. Yan po yung farm to market road, CR. May mga papaya, may mga saging, may mga may kalamansi pa yata pero patay na. Ayan. Pero pwede ito yung tablan ng kalamansi to, kalamansi farm sa part na ito, or yan nga sa bahay na gawing bahay na lang ulit yan. Tapos anong klaseng puno kaya to? Hindi ko alam yan. Anong puno? Hindi. So ayan po. Tawag lang po sa akin sa mga ibang katanungan sa pagpunta nyo rito. Kung sino puntahan ng personal, magsabi lang po kayo sa amin, mag-schedule po tayo para masamahan po namin kayo dito sa property nito. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.